Alam mo, na-realize ko. Ano yun? Siguro mas maganda kung magpo-podcast tayo sa dilim. Di ba interesting yun? Wala lang. Parang, kasi na-imagine ko lang, creepy siya, pero kung kilala mo naman kausap mo, tingin ko mas magiging intimate yung usapan ninyo eh. Sa dilim. Oo. Pero ang mahirap lang doon, syempre, walang eye-to-eye contact. Oo. Tsaka di mo makikita yung expression ng kasama mo. Parang okay nga, no? Parang okay din. Hindi mo alam, may hinahawakan na pala siya. Hindi mo alam, nag-uusap kayo. Nasa imagination na lang ng listeners yun. Tayo na yung kausap mo pala, tinatouch niya yung sarili niya. Habang ikaw nag-mental breakdown ka na. O kaya yung tawag dito, yung nagpo-pour your heart out ka. You're pouring your heart out. Ganon. Tapos wala siyang pakialam. Tapos di mo nakikita. Okay. Oo. Yung pala naaaraw siya dun sa pagrarant mo. Yikes. Wala lang, naisip ko lang. Parang dancing in the dark. Conversation in the dark. Something in the dark. Dapat anong topic nun? Kahit ano. You talk about mga hot takes mo sa mundo. Hot takes sa mundo about sa kung ano man. Tawag dito. Buhay pag-ibig pero in the dark pinag-uusapan. mga confessions. o gagi ganun, no? Parang confessions kay father. Pwede, hindi kasi nga, di ba, pag nangungumpisal may cover doon. Oo. Parang ganun sistema. Tangin ng sistema yun, pa-anonymous pa yun, no? Hindi, tsaka okay yun kasi parang may freedom ka sabihin yung gusto mo kasi anonymous ka naman. Oo, hindi, pero kung pwedeng hindi mo kakilala or kakilala yung kausap mo sa dilim. Oo. Pero siguro may something na mas okay kapag kilala mo. Kasi pag hindi mo kilala yung kausap mo sa dilim, tangina, hindi ka... Hindi mo alam anong gagawin sa'yo. hindi ka certain. Mamaya, may panaksak pala. Mamaya, pag bukas niya ng ilaw, puta, wala pala siyang brief. Ganun. Di ba? Bigla siyang nawala. Di ba? Tangina, mas creepy yun. Multo pala kausap mo, no? So, depende na lang din. Pero yun nga, no, mas effective siya for confessions. Yung conversation sa dilim. Tsaka may something peaceful sa dilim. Alam mo yun? May something na soothing, ganong feeling. Depende sa maturity mo eh. Kasi kung takot ka sa dilim, may phobia ka sa dilim, mahirap yun. Kasi di ba pag natutulog ka, pinapatay mo yung ilaw. Oo nga. Di ba? Oo. Siguro kung na-conquer mo na yung fear mo of the darkness, if you're alone in the dark, wala ka nang pakialam. Diba? Parang ganun. Pero yun nga, buti nabanggit mo yung confessions. Kasi... maganda siguro pag-aamin ka sa gusto mong tao tas madilim. Sa dilim mo. Kasi hindi mo makikita yung reaction niya, mystery. Tapos hindi rin niya makikita yung mukha mo habang umaamin ka. Kaya pala marami naglalaplapan sa mga asim bar. Sa dilim. Oo. Kaya marami naglalaplapan doon. Gagi kissing in the dark. Tapos pagbukas ng ilaw, no? Hindi mo pala type. Horror. Nagkahalikan na kayo. Okay na yun. Nagkatikiman na kayo. Nagpalitan na kayo ng fluids. Nagpalitan na kayo ng laway. Gago. No regrets, bro. No regrets. Hindi ko na gusto ang mga girls. Lalaki na. Thanks a lot, bro. Bro, galing mo humalik, ha? Fairness, ha? Meron kayang ganun na convert dahil sa halik? Meron, di ba? Siguro. Hindi. Para sa akin, bullshit yun eh. Yung na-convert ka, na-realize mo, gusto mo pala babae, okay, lalaki. Hindi, dati mo pang gusto yun. Hindi natin alam. May nag-trigger. Hindi naman tayo ganun. Hindi naman ako psychologist eh. Nagmamarunong lang ako dito. Mamarunong lang kami. Mausapang lang tayo, usapang bobo. Usapang katarantaduhan. Ewan ko lang kung tama ba to. Kasi may nadaanan akong reel sa Instagram. Yung katarantaduhan pod, yung pangalan, yung Anonymous Pinoy Confessions. Ganun yung intro niya. Sige, pa-plug na kita. Sorry na kung ano. Hindi kasi ang interesting din ng mga topic niya. Parang galing Reddit eh.
Or siguro sinulat sa kanya. Hindi kasi ito yan. May iba dun, sinulat lang talaga pero hindi totoong nangyari. Maraming ganun. I'm pretty sure maraming ganun. Yung may sumusulat sa isang YouTuber kung ano man. Tapos hindi pala totoo yung sinabi nila. Pero magaling sila mag-construct. Magaling magkwento. Magaling sila mambarbero. And may nakita mo na ba sinasabi ko na yun? Hindi pa, pero go lang. Gawin kaya nating format yun. I don't know if it's gonna work for us. So ayan. Excuse me for fixing my voice time and time again. Ayun. Tapos ito kasi yung nangyari dun sa nakita kong reel nung podcast na yon. Solo lang siya eh. Tapos nasa dilim din siya. Talaga? Tapos meron lang siyang maliit na lighting. Tapos may background siya na anime na nagpi-play. Parang naka-project lang. Ganun. May isa siyang kwento dun. Akala mo love story tapos nauwi sa horror eh. Talaga? Hindi kasi ito yung nangyari doon. Try kong alalahanin na. Kasi ang kwento doon, teenager sila, naging mag-boyfriend sila. Siguro parang yung babae 17, yung lalaki 19. If I remember correctly. Tapos, may kuya yung babae. Yan. Tapos yung kuya tsaka yung boyfriend niya, naging magtropa ka agad, close. Siyempre, di ba, kung babae ka, nakakatuwa naman. Close yung close kuya, tsaka si close si kuya, tsaka si boyfie. Si boyfie. Si boyfriend, ganyan. Tapos, nangyari one time, nag-outing sila resort. Ganun yung kwento. Nandun sa kwarto silang tatlo, yung mag-boyfriend, tapos yung kuya. Tas inaaya niya pagkakatanda ko, inaaya ata niya mag-swimming. Tas parang nagmo-mobile games pa yung dalawang lalaki. So ayun, sabi niya, sige ako na lang mag-swimming muna, bahala kayo dyan. Tapos bumalik siya ng kwarto, tas nakita niya yung pinto, medyo nakabukas ng slight. Parang ganun yata. Nakaawang. Tapos biglang may naririnig siyang umuungol sa loob ng kwarto. Tapos nung tiningnan niya, sumilip siya dun sa sa crack ng door. Nakita niya may nangyayari dun sa lalaki, sa boyfriend niya, tsaka dun sa kuya niya. Hala. Tapos alam mo yung scene sa movie na biglang cut dun sa mukha nung bida, tapos umiiyak na siya habang nasashock siya. Yung titig na titig siya dun sa nangyayari. Sabi ko, tangina, love story na sana, naging horror po. Kakaiba rin eh. Pero feel ko totoo yung kwento na yun kasi may mga nangyayaring ganun eh. Ang theory ko pa nga, baka yung lalaki, yung boyfriend niya, tsaka yung kuya niya, matagal, yun din naisip ko eh. Baka matagal na silang may contact tapos para mas mapalapit sila. Ligawan mo kapatid ko. Love, ligawan mo yung ko. Para mapalapit ka sa akin, pare. Kawawa naman yung babae. Pero yun nga. Yun yung naging, hanggang nung time na nabasa ko, narinig ko yung kwento na yun, sila pa rin yung lalaki. Kasi siguro hindi niya ma-confront. O baka mahal niya pa rin yung boyfriend niya kahit bading pala. Hindi, siguro natatakot lang siyang i-confront yung reality. Yung reality. Hindi yung boyfriend niya. Hindi, dapat natatakot siyang harapin yung yung totoo. Ganun. Kaya, na safe na ako dito. Ganun. May chance kaya na yung babae hindi niya maiwan yung lalaki kasi masyadong pogi. Kasi may mga ganun talagang reason Pwede, di natin kahit ginagago na sila, gwapo kasi, hindi ko maiwanan. Kaya naman, yun nga, yung pinaka sa akin, yung baka natatakot lang talaga siyang marinig sa boyfriend niya yung totoo na, bakla ako. Diba? Yun yung kinatatakutan niya kasi feeling ko hindi niya kakayanin. Gusto ko behind. Ayoko ng front. Ganun. Hindi, sis. Hindi kasi ako, for me, kung ganun yung magiging scenario, ko-confront ko yun. Naman. The truth will set you free. Kasi ikaw, parang ikaw upfront kayo na, ano ba talaga, ganun. Hindi. Siguro siya, siguro nga siya, yun nga, masyado siya natatakot harapin yung totoo. Pero siguro, I'm being harsh here. Kasi, siguro kung ako ay nasa posisyon na yun, hindi ko rin magagawa yun. Kahit naman ako kasi parang kang na-choke eh. Tsaka natanga ka eh. Tanga na si kuya, piniputan ng boyfriend ko. Diba? May ganun kasi mga style eh. Kunwari. Kumbaga hindi yun basta-basta magsisink in sa kanya eh. Parang yung nakita ko, parang ganun siya eh. Tapos hindi niya alam kung paano i-approach. Yun nga. Tsaka, imagine mo na lang, isipin mo, sobrang awkward ng sitwasyon. Diba? Paaminin mo sila na...
Tsaka ang hirap nun, lagi mo siyang nakikita, tapos naalala mo yung mukha niya habang ginagawa nila yun. Sobrang bigat sa kanya. No? Pagkakatanda ko nga, balikan lang natin konti yung kwento. Pagkakatanda ko yung position, yung kuya daw niya, nakapatong dun sa boyfriend niya. Okay. So, missionary style. Yung kuya niya yung top. Oo. Yun kasi mga term nila, hindi, diba? kuya nila yung kuya niya yung top, oo. Si boyfriend yung bottom. Siya yung jungler. Naging Dota. Ako, wala pa bahala kayo dyan. Buhay niyo yun eh. Pero horror story siya, in a way. May mga ganun Sa akin ang sad lang, para dun sa babae. Hindi, martyr siya. That's what I call martyrdom. Tama ba? Hindi, yun lang. Para sa akin, natatakot lang siya talagang harapin yung totoo. Natatakot lang siyang marinig sa boyfriend niya na yung confirmation na bakla yung boyfriend niya. Yun lang yun. Minsan nga, na lang may mga situation na stay together for the kids. Parang ganun. Alam kong bading ka, nakasaya ka sa loob, pero stay together for the kids. Ganun. Kailangan ng bata ng kompletong pamilya. Pero anin mo yung kompleto kung may lamat. Oo nga, gagayan nga nakakatakot nung papakasal ka. Tapos yung pala, hindi pala straight, si lalaki. Hindi, alam mo, nasa lalaki din yun. Kung di ba? Nasa lalaki din yun. Sana sinabi na niya sa put her out of her misery. Parang ganon. Hindi kaya mas madaling i-confront kapag yung napangasawa, lalaki ka napangasawa mo, double blade. Ganun. O kaya hindi siya straight. Double blade daw. Di ba? Siyempre, nagpakasal ka sa babae. Tapos yung pala, yung babae na yun, gusto rin, babae rin. O kaya babae lang talaga gusto niya, sumama lang siya sa'yo. Di ba? Siguro mas madaling mo confront yun. Pero kapag you switch the genders, mahirap. Mas mahirap. Kasi lalaki kalaban mo eh. Lalaki, typical lang malibog. Talaga. Ewan ko lang girlfriend ka, tara threesome. Joke lang. Ewan ko lang, baka ako lang yun. Diba? Baka tayo lang yun. Sino ba naman ako? Sino ba naman tayo? Yan ang confessions. Gagi, ikaw ba, na-try mo na mag-confess tapos sobrang awkward nung outcome? Nag-isip. Confess? May nag-confess sa'yo, nag-confess ka tapos awkward yung outcome. High school, gano'n naman may nangyari din gano'n sa akin Tapos pagmula hindi na kayo nagpansinan. Hindi ko na kinausap. Tangay na, paano pa tayo magiging friends niyan? Alanganin, no? Mukha na akong tangi. Tsaka ito pa malupit. Kinukwento kasi nila yung nangyari. Sa iba. Tapos, syempre, yung mga kaibigan nung pinag-aminan mo, yung tingin sa'yo, loser. Hala, sino umamin sa'yo? Si Abdul. Hala, Abu Sayyaf yun ganong joke. You fucking racist. Hindi racist yun. You fucking stereotypical asshole. Stereotypical piece of shit. Kuya ako joke lang. I-ano ko kayo chokeslam ko kayo Don't call me that. It's illegal. It's immoral. Yung bastos. Anyway, Frank, nakakapag-exercise ka pa ba? Maganda mag-exercise sa dilim. Bakit? Paano mo makikita yung movement mo? Yun nga mystery, di ba? Paano may nag-exercise ka sa dilim, may tinamaan ka? Problema nila yun. Nag-exercise din sa dilim. Kanya-kanyan to. Yun nga yung maganda dun pagkita mo sa salamin uy puta, parang ripped na ako pawis-pawis pa ako Alam mo yung hindi mo alam yung itsura mo until pag uwi mo. Ganun. Ambawa, nag-jogging ka, ganun. Nag-bike ka pag uwi mo. Dami ko palang putik sa binti. Alam mo, bilib ako dun sa mga nagja-jogging sa dilim. Hindi ka natatakot ma-hold up niyan. Karamihan sa kanila, mga yayamanin ng itsura Bilisan na lang nila. Mabilis naman yata sila tumakbo kaya confident sila. Siguro. Pero maganda siguro pag mag-jogging ka sa dilim, may taser. Oo. O kaya pag may hahabol sa'yo, baba mo yung shorts mo tapos habulin mo sila. Halika dito. Hindi, alam mo kasi, may something peaceful talaga pag ikaw lang mag-isa tapos medyo madilim. Okay. Tapos walang ibang tao. May something may something precious. Kalmado, ganun. Kalmadong aura. Yun nga din siguro sinasabi ko. Tsaka, may solace. Ano yun? may basta, di ko ma-explain Anong term yan, Frank? Pag loner ka kasi, di ba? Pag loner ka, parang mas gusto mo ng ikaw lang mag-isa. May feeling. Yun nga. Pero ito pala, nakaka-witness kaya sila ng mga strange creatures at the night.
Kapag nagja-jogging siguro sila. Mga rugby boy, gano'n. Pwede, no? mga shabu heads. Shabu heads. Naalala ko dati nung bata ako, naglalakad ako pa uwi galing computer shop. Tapos gabi na nun, puta, 11 p.m. First time ko umuwi mag-isa ng 11 p.m. Hindi kabado ka na. Kabado ako. Puta, walang masakyan. Walang tricycle, ganyan. Hindi naman ako magta-taxi, syempre. No, ako gago. Mahal-mahal nun. Pwede ko naman lakarin pa uwi, kaso risky. Oo, kasi madilim nga. Ito natin against the third sex or whatever. Pero kasi ang creepy nung nangyari sa akin nun. Naglalakad ako, hindi ko na malaya. May kasalubong pala ako na maton na bading. Tapos biglang tumigil sa harapan ko. Sabi sa akin, hi. Tapos hindi ko pinapansin. Tapos hanggang lumayo ako, hi. Huwag ganun sa akin. Tanga na yung lakad ko, puta. Parang lightning speed na light speed na yung bilis ko sa paglalakad. Hindi kasi tinuro din sa'yo, don't talk to strangers eh. Yun din. Tsaka gagi nakakatakot talaga kasi ang laki niya. Paano kung, di ba, meron siyang gawin sa akin malala. Di katapusan ko na. Parang doon na natapos yung... Hindi kasi pag kinausap mo siya, ibig sabihin, in-entertain mo siya. Yes. Takatingin niya sa akin, twink. Kasi payatot ako nun Boylet boy, pogi, wapiti, gano'n. Minsan nakakatakot din yung mga ganyan, nagka-catcall sila. Hindi kasi ikaw, natetreten ka kasi alam mong lalaki rin yan. May nangyari sa akin dati. Ano kwento ko na ba yun? Yung alin yun? Sumunod sa akin hanggang sakayan sa tapat ng gateway. Ay, sige, kwento mo nga. Anong nangyari kasi nun, galing ako sa work. Tapos pakiramdam ko maaga-aga pa, parang makaikot nga dito sa gateway, window shopping lang. Pansin ko kada stopover ko, may lalaking sumusunod sa likod ko. Hindi ko siya kilala. Basta kung saan ako, nandun siya. Okay. Hanggang sa, di ko pinansin kasi para mamaya lang, coincidence lang, ganun. Umuwi, naghintay na ako ng jeep pa uwi. Walang nandun na naman siya. Tapos sabi sa akin, ikaw na naman, sabi sa akin. Tapos ako parang, di ko siya kinakausap, parang wala siya dyan, ganun. Okay. Ikaw na naman, sabi sa akin. Tapos, may sabi niya, gusto mo sama ka sa akin, gimmick tayo. Tol, sabi ko, tol, di ako pumapatol. Di ako makausap sa di ko kilalamin. Sabi ko, sige na, saglit lang naman tayo eh. Sabi niya. Hindi nga, sabi ko, uwi na ako. Hanap ko na lang ng iba, sabi ko. Di ako pumapatol, bro, sabi ko. Naglabas siya ng 29. Sama ko ba hindi? Tapos buti nakita kami ng isang nagtatawag ng ng jeep. Parang conductor, tawag sa ganun. Barker? Barker, yun. Ano yan, sabi niya. Sumalis na siya. Tapos ako parang nanggigil ako na parang, ba't di mo ituloy, sabi ko. Tuloy mo, sabi ko. Tumataas na kasi adrenaline mo kasi ako parang, tangina nito kanina pa to tapos titreten ka pa. Tapos tinatansya ko na yung una niyang gagawin. Sa utak ko na parang, ato'y gagawin ko pag pag umambong suntok. Naglabas ng 29. Ay puta. Tsaka ang bobo nun, sa totoo lang, paano ka pa niya mapupersuade na sumama? Tinetreten ka na niya. Kasi ewan ko nga sa baliw ata yan eh. May sira sa ulo, di ba? Baka nakawala sa Mandaluyong yun. Galing na mental asylum. Gimmick daw kami. Sagot daw niya. Bro, di ako pumapatol. May mga ganyan nga ako na naririnig na kwento. May nag-a-approach na stranger. Tapos, kung makaasta sa'yo, akala mo close kayo. Akala nila close kayo, ganun. Sabi ko, tangina nito. Antayin mo sa mga tao, tanga. Uto-uto lagi. Ganun. Inisip ko nga doon, pag lumapit pa siya, sisikuhin ko sa panga eh. yung elbow strike talaga. Ako, iihian ko yun. Ay, baba mo na yung pantalon mo. Hindi, alam mo, magandang panangga yun eh. Pag may nang-threaten sa'yo, takutin mo gamit yung mo. Ihian mo. Meron ka nakalagay na sa bote, no? So, pag may lumapit sa'yo, akala niya acid. Hindi, ihi ko yan. Meron din yung yung fart na fart spray. Fart spray. Gagi. Pag in-spray mo, maya-maya, aamoy. May technique pa nga yung para, yung sa mga babae naman to, para iwas assault. Sexual assault. Iwas sexual assault. Ang mga gagawin mo, susuka ka. Pasusukain mo sarili mo. Tapos kakalat mo yung suka mo sa katawan mo. Ayun, iwas. Kasi yung amoy kasi ng suka, nakakadiri kasi. Tsaka nakakahawa, parang masusuka ka din. Yun. Magandang, daw yun, weapon. At hindi na, suka armor. Yan ang... Sige, gawin mo gusto mo. Gagi kahit siguro, sobrang utog ka, hindi mo gagawin yun. Ewan ko lang may mga rapist na
Ay, ibang usapan na yun. Baliw na yun. No? Tangay na, gago na, tinakpan na lang yung ilong nila. Sira ulo yun, baliw. Parang ano na yun parang katumbas na. Talaga, kailangan pepper spray o kaya taser sa mga ladies. Initial, oo. Pero naman sa boys. Pero kung worst comes to worst, ayun, sukahan mo sarili mo. O kaya umihi ka sa harapan nila. O kaya gawa kayo ng gawa sila ng yung tinitimpla na pepper spray, magdurog kayo ng sili. Lagay mo sa tubig, ganun yan. Homemade na pepper spray. Pwede naman. Pagka pepper spray nyo, di ba, hawak sa mata niya yun. Kayo. O kaya, pag may nakita kayong malaking bato, pukpok nyo sa ulo para mabawas-bawas naman yung mga hayop na yun. Alam mo, pag nakakarinig ako ng mga balita na, iba na talaga panahon ngayon, mas delikado na. Actually, lagi namang delikado Oo naman. Hindi naman mas delikado Delikado na lagi talaga. Mas magandang mindset ngayon na talagang delikado kahit saan. Para handa ka. Prevention is better than curing. Kaya nga pag may nang-shame sa'yo kapag paranoid ka, yung paranoia kasi ang trigger talaga nun, yung potential problem. Hindi, malaking yung gut feeling talaga. Pag sinasabi ng gut feeling mo na pangit dyan, umalis ka na kaagad. Lakas malaking tulong ang gut feeling. Pag kinukuduban ka na, may mangyayari dito. Parang may off, gano'n. Kaya ka nga may ganyan, may gut instinct ka Kasi na-experience ko yan nung sumakay ako ng jeep sa Divisoria. Pauwi na ako ng Pakubaw, biyaheng Pakubaw yung jeep na yun. Ang nakasakay pa lang doon, 3 tao, 1 babae, 2 lalaki. Tapos ako pumwesto sa dulo, bali pang-4 ako. Maya-maya may mga sumakay na 2 lalaki. Isa pumwesto doon sa tapat ng driver sa likod. Tapos yung isa tumabi sa akin. Tapos nagtinginan sila. Nung pagtinginan pa lang nila, shit, sabi ko, may mali. Buti yung isang lalaki sa sa tapat ko, nakaramdam din. Sabi sa akin, sabi niya, baba tayo. Parang gano'n. Sinawag niya yung babae. Baba, sabak sa amin. Gano'n. Kasi yung pagbaba namin, bumaba rin sila. Tapos lumipat sa ibang jeep. Gago yun na sabi ko, tama yung ko. Maglalabas na ng yun, patalim yun. Hindi. Pagkandar ng jeep nun. Tapos feeling ko magkakilala nila yung driver Minsan ganun kasi parang may binubulong dun sa driver tapos nagtitinginan sila. Gago, yun na nga yun. Tapos parang, alam ko na to. Tangay na pati yung driver, nugipit na rin. Hindi, lang yun siguro, wala siyang laban. Baka sinabihan mo. Kasi pag sinabi sa mga pasahero, siya naman yung kakantiin. Lagi siya namamasada dun. Ay, pwede. Understood din naman. Yun nga, kaya pinsan pag napaparanoid ka, may reason yun Totoo. Maraming reason. Isa either talagang may OCD ka lang. Gaya ko. Tsaka actually, nakakapagod din maging paranoid sa totoo lang. Pero, kailangan may nag-trigger talaga Kaya ganun ako Iniiwasan ko naman, pero it might save your life. Sometimes, yung pagiging paranoid mo. kaya nga 'di ba, pag pupunta ka sa mga party, minsan nakakapraning din yun Akala mo magsasaya ka lang doon, hindi rin. Minsan may mga gago ron Pag may dadating, sa mga party na ganyan, may dadating na tao na alam mong pangat yung aura niya. Layuan mo to. Ganun sa akin O kaya umalis ka na lang, umuwi ka na. Huwag mo nang samahan yan. So, sabihin mo na lang dun sa nagpa-party na, sorry pra, di ko trip yung isang kasama mo minsan ganun ako pag may isang hindi maganda yung vibe, mag-stay pa ako ng konti tapos alis na ako. Tapos ako masasabihin sa kanila kinaumagahan. Tapos biglang malalaman mo may ginawang kagaguhan yung tao na yun. Pag-uwi mo. Yung na pre sa ganito, nagmaoy niya. Ayun nga yun. Tapos, basta minsan may pa rin meron pa rin akong tawag dito. Meron pa rin akong experiences lagi na pag unang kita ko sa taong to, sabihin ko, tangina, hindi ko makakasundo to. Hindi ko magiging may ganun hindi ko magiging friend to. Sabi mo, di mo trip yung hilat siya ng mukha. Kingin ng mukha yan, nakakabuisit. Tapos yung pala, tama pa lang di ko siya kinaibigan kasi asshole. Hindi, tsaka mukhang hindi rin niya gusto makipagkaibigan sa akin. So, quits lang. Pangit mo. The feeling is mutual. Fuck you. Kupal Kininam. Wala lang, nagiging honest lang ako. This is the rawest. Being raw. Frank. Bawi nga tayo from last episode kasi nabigla ka ata dun sa what's your take for today. Okay. May bago ka bang take?
Tara, pag-usapan natin ng take mo, si Mr. Take. Mr. Cake. Frank Take. Si Mr. Cake. O sige, so what's your take for today? Since December ngayon at panahon na naman ng toxic consumerism. Okay. feeling ko, Pilipino ang may pinaka-severe na main character syndrome. Bakit main character syndrome? Kasi ang hilig nilang sige. Ang hilig nilang I'll hear you out. Ang hilig nilang pumunta sa mga lugar na tinatawag na Instagrammable. Oo. Diba? Tapos, oo. bakit ka magtsatsaga ng pagkahaba-habang pila sa ganung lugar para lang magpa-picture then ipopost mo sa social media mo? Oo nga, no? Diba? Anong gusto mong parating? Well, come to think of it, parang tama ka nga. May ganito pa na may ganito pa na, ay, punta tayo sa ganitong lugar kasi nakita ko sa TikTok, pinuntahan ni ganito. Ang ganda ng background, pwede ko mag-picture. Tapos picture lang naman yun. Hindi ba pwede appreciate lang yung lugar? Oo nga, no? Tapos yung may spot, may mga sikat na spot na, certain spot na pipilahan para lang pa-picturean. Ay, gagi, iba na yun. What? Parang, hindi ka na matatama rin dun. Parang severe, di ba severe main character syndrome yan? Di ba, porket nakita mo, ganito lang sa kasal na lang kahit hindi, kahit hindi afford, mangungutang. Diba? Okay. Kasi nakita ko sa TikTok yung kasal niya ganito, ganun yung motif, gusto ko gayahin. Oo nga, no? So ako parang, hindi mo afford ba't di mag-ipong ka, ganun, ba't mangungutang ka, din mo problema ka later on. May mga ganyan diba? Nga. Observation ko lang to sa human beings, kung magalit. Ako hindi ko pa nakita first hand yan, yung sinasabi mo ang dami ko na-encounter na mga kakalala, ganun yung mindset. Uutang para makapagpakasal ng bongga? Oo. What? That's dumb. That's dumber than dumb. Hindi ko rin mag-gets hindi lang naman sa kasal, pero yung mga bibili ng gamit. Tapos mangungutang sila kasi ito yung uso ngayon. Yung putang ng iPhone 17 na yan, di ba? Tuwan-tuwa yung mga bangko kasi dami nag-loan. Dahil lang sa luho na yan. For what? Oo nga, if you can't afford, huwag ka bumili. Diba? Tapos mamumroblema ka kasi na ng mental health ko yung utang. Oo nga. Siguro para ma-solve daw yung problema nila sa mental health, bibili sila ng latest iPhone. Kakahil mo sa inner child mo. Nagiging spoiled na yung inner child mo Oo. Nagiging tanga ka na hindi ko magets na. Alam ko ang cliche nitong rant ko, pero sige, rant mo. Pero nakikita ko, na-observe ko lang sa mga Pinoy yan yung dadayo sa ganitong lugar kasi nakita nila sa TikTok pinuntahan ni ganito. Tapos hanggang sa mapulyot na yung lugar. Pagdating mo doon, ang daming basura, hindi oo. Sample na lang yung Skywang Od yung tattoo niya Oo. 'Di ba? Dapat nga hindi basta-basta sila nagtatato ng ganun kasi tradition yun sa ng mga tinatato nung unang panahon, mga high class, mga warrior. Ngayon, kahit sino na lang, pipila pa ng pagkahaba-haba. Oo. Tapos makikita mo yung lugar ni Wang Od, puro basura. Hindi na siya special. Hindi na, I get it, So, toxic consumer. Tsaka rin, napansin ko nga yung kay Wang Od, yung mga nagpapatato sa kanya. Parang yun yung, kailangan nilang i-flex Una kasi nakapunta ka kay Wang Od, ang hirap puntahan nun. Alam mo, isa pang nakaka-irita dyan, di ba? May mga tattoo ako. Nakapunta ka na kay Wang Od? Gago. Wala akong pakay dun. Anong meron? So, pinukpo ka sa likod, tapos? Anong pagyayabang mo nun? Ko naman, masyado ka namang KJ. Kasi sabi niya, Wang Od, isa daw akong agila. Wala akong pake kung agila ka. King inong yan. Ano naman, puta? Oo nga, no? Tsaka yung mga nagtatalo, ano meaning ng tattoo mo? Wala, gusto ko lang maglagay ng sticker sa balat ko. Meaning nun sobrang gwapo ko. Tang ina ka. At least na-notice mo. Thank you. Oo. Dahil kasi yung iba talaga nagpapatats for meaning. Yung iba puta, anong meaning nung tattoo sa singit? Sige nga. Ako wala. Gusto ko lang maglagay ng sticker sa balat ko. Yun nga. Yun lang yun. Ayoko na mag-explain. Oo nga but
Sige, yung iba kasi nagpo-project na may meaning kasi itong mga tats ko eh. Pero balik tayo dun sa sa main character. Main character syndrome. Alam ko walang basagan ng trip. Yun lang yung observation ko. Okay lang yun. Ang lala ng main character syndrome ng Pinoy. Dagdag mo pa yung mga nakikita at napapanood nyo sa social media. Hindi, doon nga ako medyo nabubuisit eh. Kasi kung ano yung nakita nila sa internet, kailangan gawin din nila. Oo, yung diba? Hindi ba nila na-observe sa sarili nila parang ang ano ko na, ang OA ko na. Naalala ko dati nung di pa masyadong kasing boom yung internet, like nowadays. Kinukumpara nila yung buhay nila sa mga soap opera. Yan. Dati ganun. O kaya sa mga movies. Which is unrealistic. Kaya diba ano na natin, yung mga bentahan ng mga politician dito pag tumatakbo sila, nilalagyan nila ng drama yung buhay nila. Kasi, si Pinoy, mahilig sa mga rags to riches story. Mahilig sa drama. Mahilig sila sa underdog stories. Underdog stories na, oh my God, I jerk off. Underdog stories, yeah. Ganun sila eh. Naligo siya sa basura. Ina. Minsan nakakapagod maging Pinoy. Sa totoo Alam mo, sa totoo lang, wala ba tayo sa point na nagiging cynical na tayong lahat dito? Oo, di ba? Parang hanggang ngayon may sumasamba pa rin to a certain politician na di niya dapat sila sinasamba. Think of them as a public servant. Parang hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko alam kung... Nagagalit, tumataas na yung hype ko eh. Okay lang. Blood pressure ko. Pag tumaas blood pressure mo, bubuhusan ka ng tubig. Biro lang. Ito may pambuhos ako dito. Biro. Wala pa ba nakukulong? Putang ina naman. Wala lang yan eh. Yung mga kinukulong nila eh. Ayoko na pag-usapan yan. Pero parang parang nagiging bato na ako. Doon tayo sa main character. Hindi, ito na lang. Total, binabanggit na pag-usapan natin mga main characters. I don't know if it's related to what I'm about to bring up next. Ito kasi, may mga nakikita akong Pinoy sa Canada. Tapos nirarant nila yung sandamakmak na Indian immigrants sa Canada rin. Which I understand. Ang dami nga talaga nila. Pero alam mo yun, doon, ang naman ng India na ang dali nilang makapunta sa ganong bansa. Tayo kasi kung dadaan pa tayo sa butas ng karayom eh. Hindi ako sure doon. Diba? Paano? Hindi tayo sure. Hindi kasi ngayon nga diba parang masyadong usapin yung immigrant crisis, mga ganyan. Hindi kasi marami naman talaga nakakapasok na illegal. Totoo yun. Pero hindi porke marami nakapasok na isang lahi, tuturin mo ng illegal lahat yan. Kasi may processing yun eh. May processing yun. Kaya nga hindi ko, nakakatanga lang actually yung maraming Indian nationals kalat men sa iba't ibang bansa. Kahit sa Australia eh. Sa Europe, sa Australia nga. Nagre-react na din yung ibang citizen din eh. Ba't ang dami nyo dito? Yun nga eh. Parang saan? Lang to? Nila yan? Rant nila yan? Naagawan na sila ng trabaho? Ganun. Kahit ako, may inis ako nun eh. Kasi pucha, dito ako pinanganak tapos may dumating na dayo. Sila yung na-prioritize. Pero kasi ang dyan, so ang makakasagot yan, yung government nyo mismo. Paano nakalusot? O paano nakapasok? Ito lang to. Bobo take ko lang to. Bobo take ko lang talaga to. Walang kwenta tong podcast na to. Seryoso. Hindi, pero may chance kaya matindi ang pinapapasok. May massive influx ng immigrants sa iba't ibang countries around the world. Kasi para hindi sila masabihang racist. May chance kaya na ganun. Kasi feel ko ganun, isa sa reason yun eh. Pero pag hindi mo na control, magkakaroon talaga ng crisis. Yun nga eh. Diba? Pero yun nga, parang sa lahat ng nationality na alam ko, pinakamarami talagang kalat Indians. Sa Pinoy. Diba, Pilipino rin actually. Naalala ko yung joke na Russell Peters na na. Ano yun? Parang yung Pinoy daw tsaka India nag-uusap na, oy, kabayan, brother, saan ka pupunta? Saan punta? Punta ako ng Dubai. Tapos sasabihin naman ni Pinoy, sama ako! Tapos si Pinoy doon, magyayaya na rin ang kapwa niya Pinoy. Tapos si Indian, magyayaya din ang kapwa niya Indian. Kaya ang dami na nila doon. Joke na yan ni Russell Peters yun. Si Russell Peters nag-joke na? Hindi ko alam yun pa. Let's go karaoke sa Dubai. Gaganon siya. Putang ina, we're here. Gaganon. Okay. Parang naalala ko na to. Yun yung joke niya. Pero for me kasi, medyo questionable rin. Ba't nga ba? Paano yun? I mean, questionable siya, ba't ganun karami yung nagmamigrate?
una, atas biglang may isip mo, nga pala, kasi for better life. Ang problema ko lang minsan, kapag dinadala nila yung kultura nila dun sa ibang bansa na yun, at nakaka-apekto sila sa peace. Kasi maraming ganito actually. Sa Canada in particular, mga Indian nationals. Tapos nagpa-festival sila dun. Akala mo, parang may colony na sila ng mga Indians dun sa part na yun ng Canada. So sabi ko, parang may mali na dito. Government na nila yung nun. Oo, sila mag-handle nun. Pero ako, na outsider, bobo take. Again, bobo take lang to. Ako na outsider, yun yung observation ko, parang may off nga dito. Maybe regulation would be applied. Diba? Kasi dito, marami ding immigrants eh. Diba? It's not being racist naman, pero... Hindi pagiging racist. May sinabi ba akong derogatory? Wala. Pero wala. Yun nga lang nakakapagtaka dun. Hindi, lang, parang kung local ka, magagets mo rin yung plight nila eh. Para mapapaisip ko, ano nangyayari sa atin? Tas, may mga kasi, may mga nationalist na ang gusto nilang mangyari, walang immigrants. Pero nakakatulong yung immigration kasi. Naman, tsaka lumalakas yung labor force. Labor force. Kasi may mga local daw, ayaw gawin yung mahirap na trabaho. Ang gagawa, immigrant. Maraming okay na immigrants. May mga immigrants na questionable. May mga skillful na immigrants talaga. May mga immigrants kasi na criminal talaga. May iba na fugitive. May iba mga gangster pala sa from somewhere from Albania, ganyan. Or from Turkey, ganun. May mga ganung cases from the Balkan region, ganun. Balkan region. Yung Balkan ba? Tama, parang Balkan region yun. Yung Albania, Greece, tas somewhere else. Hindi ako magaling sa geography, by the way. Bobo take. Gagi, alam mo ba yung flag ng Albania? Sobrang badass. Di ko pa nakita. Hindi, siya, para siyang heavy red yung background, tapos may eagle sa ibabaw. Tangay na para siyang flag ng ng villain sa... Parang flag ni Dr. Doom. Para siyang flag ng villain sa isang sci-fi film. Parang flag ng villain sa James Bond film. Parang gano'n, walang exaggeration, ang bigat tingnan. Parang pag binanggaan niyo sila, shit. Albania. Ano yung pinakamagandang flag para sa'yo? Hindi kasi ako observant sa mga ganun eh. Okay. Wala lang. Parang pag nakakita ko kasi yung United Nations, may mga ganyan palang flag. Ganda. No? Ang galing nga. Yung ibang flag, ang boring eh. Mga 3 colors lang. Gusto ko makita yung yung sa Albania. Sa Albania, badass eh. Pero siguro ako, kung pipili ako ng flag na maganda-ganda talaga, flag ng Mexico. Yung green. Yung green, red, white. Tapos may, nakalimutan ko yung Takay na, parang hindi ko rin in-observe na maigi. Parang Italy, ganun. Yung Italy, lang siya, tricolor lang. Tricolor lang. Parang yung sa Sbarro. Yung sa pizza parlor. Yung sa Pilipinas, wala lang. Okay lang. Sa flag ng Italy, parang Ay, wow. Sige. Hindi mo pwedeng banggitin. Basta cool yun. Okay. Nagigets ko na, gago. May kamukha siyang flag. Yes. Oo. Something close to home. Oo nga. Napansin ko rin yun. Nalito nga ako. Nung nakita ko yung flag nung dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin. Obvious naman kung sino yung kumopya sa kinopyahan. Tapos maganda rin yung yung flag ng Brazil. Yung may bilog sa gitna. Mahilig ka sa green in fairness. Hindi ko napansin yun Wala lang. Favorite color ko green eh. Talaga? Okay. Green-minded ka din eh. Sabi ko na nga ba, sabihin mo yun Tito joke. You son of a bitch. Tito joke. Anyway, let's party, Frank. Let's dance. Tito ka na ba talaga? Ayoko consider tito ka na nga. Oo, 35 na ako eh. Gagi, magpakasal ka na yung mga kabats mo. Hindi na, okay na ako. Hindi ka man napipressure. Hindi. Alam mo, ito kahit 60, magkakaanak ka pa si Al Pacino nga eh. Pero, 80 na ata yun, magkaka-baby pa. Okay naman akong alone. Pero, said no man ever. Dahil minsan sinasabi mo lang yan. Pero pag may sumulpot sa harapan mo, naman. I guess this is it. Pag nagkaasawa ka parang, iwan mo na tong podcast. Wala na to. May karga-karga akong bata. Tanale, tumamay ka puta. Habang nagre-record, may baby. Sasalita ako dito eh. May sasabihin sana akong brutal eh. Hindi ko nasasabihin. Tungkol sa baby. Anyway,
Ay, alam mo ba, pre? Getting old, may nare-realize ka rin mga sayings na habang tumatagal, parang pa-bullshit sa isip mo. Like what? Alam mo yung kasabihan lagi na the customer is always right? Hindi, not all the time. Nung bata ako, oo nga, customer is always right. Tapos nung tumagal, kung gago naman yung customer, right pa ba yun? Diba? So may right siya maging asshole. Kaya hindi ako pwede sa sa service industry. Baka makasapa ka. Makakabato ako ng Di maiksi piso sa ganyan? Makakabato ako ng gardenia. Nakita mo yun? Gardenia? Yung nagsarap na lalaki, naaway niya yung cashier yata sa sa supermarket. Okay, parang nakita ko. Sinambahan niya ng sapak. Binato siya ng harina. Tsaka gardenia. Ang puti ng mukha niya. Kingina mo, pasiga ka pa. Sana may researcher tayo dito, puta, para makita natin. Alam mo, daming video ngayon ng gano'n yung nanuntok sa McDonald's ba yun, Jollibee? Ay, gagi ito nga. Buti, bibring up ko na eh. Alam mo, may nangyayari ngayon na parang epidemic sa Pilipinas na sa mga establishment sa Jollibee tsaka sa mga inasal, may mga nagwawala. May mga nagka-crash out. Gumagawa ng away. Sabi ko, sunod-sunod na to May nagpadala ba sa kanila na isang tao lang? Or talagang coincidentally may mga nagwawala? Diversion ba yun? Para sa ibang issue? Nga eh. Conspiracy theory. Pero may chance na gano'n Huwag mong isasantabi ang thought na yan kasi may chance na gano'n. Napansin ko nga, siguro nakapanood ako ng mga 3 clips. Nagwawala sa Jollibee establishment. Yung isa yung nanapak ng crew. Yung matandang babae, yung babae. Yung nanghampas siya ng crew, tapos yung crew pinapakalma siya. Tapos may pumatol. May pumatol na na customer din. Ganda na setup doon eh. Boxing 101 defense sabay sa pack. Galing nakita ko naging defensive yung yung customer. Naging boxing hero si ate. Galing. Kasi ba, yung nangyari kasi noon, yung nagwawala, nilapitan ng customer para pakalmahin. Tapos inaaway din siya nung nagwawala. Tapos plano siyang sampalin. Tapos nasalag, tapos sinampal siya nung umaawat sa kanya. Tangina na count. Pagkasampal niya, kumaka-counter ng gano'n. Galing nga eh. Kumaka-counter ang Dumefense muna, sabay sampal. Tapos may nakita naman ako gago sa ano na yata to by now as of this recording, siguro 2 weeks ago. Siya, nagwawala siya sa Mang Inasal. Ay, nakita ko yun. Asan na yung order namin? Teka, may clip yata ako dito eh. Check natin. Ay. Okay. Ayo, dyan. Ito. 3, 2, 1. Ay, ano yung pera namin? Unang-una kaming dumating dito, wala pang tao, tapos kami nahuli. Puro kayong mga ganyan ba ang ng inasal? Ito mga mga unang-una kaming tao sa dupa. Ngayon kami nahuli, sila kumakain na Mga walang hiya kayo. Walang hiya kayo. Nakasando kami, ganyan na nagagawin nyo? Hindi naman po unang-una kami dito, sarado ba kayo? Wala pang alas 11, narito na kami. Sino kumakain na kami, wala pa. Ngayon, ano masasabi mo? Ngayon, pasensya. Happy birthday po. Bakit bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, mag-inasal. Mag-sinalsal. Magsalsal ka na lang. Ilan mo? Teka, check ko nga ulit yun. Teka, sa 40-second mark. Parang ang fake no. Ito, 3, 2, 1. Ano masasabi mo? Ngayon, pasensya. Bakit bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, mag-inasal. Mag-sinalsal. Magsalsal ka na lang. Ilan mo? Mang sinalsal. Magsalsal ka na lang. Narinig mo sinabi niya sa huli, King, ina mo. Ang ina mo, parang gano'n. Ito mga ganitong klaseng customer. Ito hindi ko gets yung context dito kasi walang buong story. Walang buong story. Walang ugat eh. Ba't siya umabot sa ganong hindi kasi, di ba, ang reklamo nitong si Manong. Hindi rin sila inuna. Hindi sila inuna. Sila yung nauna doon sa establishment, pero hindi sila sinerve. Wala nag-serve sa kanila. Tapos, may mga dumarating na ibang customer, nauna pang sinerve. Baka naman kasi hindi pa sila umu-order. Abang gago naman nun. Kasi kung titignan mo yung video, bakit inaabot sa kanya yung pera niya ulit? Nire-refund. Diba? Okay. Naisip ko, baka may dito. Baka hindi nga sila talaga pinaprioritize, Baka may discrimination. Oo, kasi sabi rin niya, porket ganito yung tsura namin. Oo.
Yung ibang mga nag-react dito, kawawa naman daw. Yung iba naman sinasabi, ang gago naman yan. Nandun ako sa gitna eh. Ako nasa gitna rin ako eh. Hindi ko alam yung buong kwento pero kasi. Ang hirap na nagwawala ka, nagraran ka, saka ganun ka ng cellphone mo. Oo nga, yung pa yung napansin ko ngayon, nagwawala sila pero nagfi-film. Diba? Tangina mo ha? Ha? Ano ba sasabi mo? Nasa video ka, video. Oo. Mang inasal, mang sinalsal. Magsalsal na kayo. Nung una ko napanood dyan, nakakaawa naman to, discrimination to sa mga mahihirap, parang ganun. Tapos nung huli, natawa na lang ako kasi bigla siya naging bata. Tangina niyo, mang sinalsal. Hindi ako nagulat kasi yung pitch ng boses niya. Bakit ganito? Kanina ba ako, nandito kami, alas 11 pa eh. Ba't sila kumakain na kami hindi? Yun nga. Nagulat ako eh. Hindi, pero truth be told, nangyari din sa akin yan. Nauna akong umorder. Tapos late akong sinerve. Kung hindi ko pa finalo up, hindi pa pala nila mabibigay. Okay. Nung finalo up ko, saka lang nila ginawa. Sabi ko, oh shit, ano nangyayari dito? That kinancel mo na lang? Hindi, kakancel ko, nabayaran ko na eh. Ang to, Shopee. Cancel. Cancel request. Nakapwisit yung gano'n, Hindi, pero nagets ko rin. Pero ang problema lang kasi, wala tayong konteksto. Well, perhaps people hate what they don't understand. Mostly sakit ng Pinoy yan. Hindi naman naiintindihan, tapos galit agad. Hindi, alam mo ako, una ko narinig yan, yung people hate what they don't understand. Bullshit, sabi ko. Oo. Minsan kasi, you understand something, tapos na-realize mo na evil pala, mali. Oo. Tapos talagang hinate mo siya. Kasi na-justify sa utak mo na mali nga, ay natama pala na hinihate ko tong bagay na to. Yan yung disadvantage pag hindi ka nagbabasa. Nakikita mo lang surface level. Tapos galit ka kaagad. Di ba para kang tangan? Yun nga, di ba kaya kailangan, rin, i-observe mo rin maigi, i-research mo. Kung may time ka. Hindi kasi alam mo karamihan sa atin, all around the world naman. Pero particularly dito sa Pinas. Makita lang yung headline, doon na lang magre-react. Hindi, tsaka ang hilig sumausaw sa issue na hindi naman nila naintindihan. Yun din, sige, go. So, parang hindi nila muna iniintindi bago sila mag-react. Yun nga, sakit nga talaga natin dito yan. Tapos ang malupit pa nagmamarunong pa. Oo, di ba may article about divorce. Pag binanggit yung divorce, puta, naglalabasan na yung mga religious people, mga o yung mga white knight. Hindi naman nila naiintindihan muna, di ba? Pero nagagalit agad sila. For what? Yun nga. Hindi kasi yung iba pabida rin eh. Oo, pabida din eh. Di ba? Bullshit. Parang gusto lang i-flex na may perfect marriage sila. So, good for you, di ba? Hindi naman lahat nabibigyan ng ganun. Yung tsaka hindi naman lahat, privilege katulad mo. Oo, di ba? Check your privilege. Yun pa, yung privilege na yan. Di ba? Karamihan sasabihin, work your ass off and you'll be rich. What the fuck? Noong una ko narinig yun, talaga po. Oo. Talaga po. Walang yumamang empleyado. Tanga. Walang yumaman sa 9 to 5 job. Ulul! Kiss my ass. Bitch! Sipahin kita sa mukha eh. Ina mo! Puta mo! May nakita ako employer ka nakita mo tong isang, sino ba tong lintik na to? Hindi naman siya sikat eh. Nadaanan ko lang sa feed ko. Ang sabi niya, wag ka daw papatol sa babaeng mataba kasi pangit daw ang genetics nun. Nabasa ko yun. Sana all maganda genetics. Panira ka ng gene pool, mataba ka pala eh. Parang ganun. Nakita ko yun, yung mukhang barker. Hindi ko alam kung sino yun eh. Ang dami na kasing rapper ngayon na na isa lang yung flow. Tapos kung baka hasta kala mo, lahat ng sasabihin nila, salita ng hari. Hindi, alam mo nga parang hindi lang sila basta rap artist. Kailangan rin sila motivational speaker. Parang ganun na dito. Halimbawa, gagawa ng rap na sobrang basic. Tapos magdudunong-dunungan na, kala mo, mulat sa realidad. Hindi, shut the fuck up, boy. Mayon nga din, tsaka gusto pa nilang pakinggan lang sila. Kailangan, kulang na lang, magtayo na ng kulto eh. Yung tipong, ang importante lang, yung opinion nila. Pag may nag-against sa opinion nila, hater ka, nanghihila ka pababa, tangina mo. Alam mo, akala ko dati thing of lang yan. Siguro 2021, 2022. Hanggang ngayon may mga ganun eh. Yung parang... Yung mga small time na rapper, nakala mo mga big shot. Tapos yung plight nila, hinihila daw sila pababa. Tapos mag-flex na muscle, kala mo talaga. Pero kung mataba akong tao, huwag kang papatol dyan kasi pangit ang genetics niyan.
Parang ang nun, napaka-stupid. Una sa lahat, paano mo nasabing pangit ang genetics? Hindi Nag-aral ka ba ng ganun? Ito nga, alam ko kasi yung pagiging mataba daw, namamana talaga. Hindi. May mga tao na big bone talaga, na mukhang mataba. Pero pag nakita mo naman na malaking tao lang talaga. Hindi rip, hindi macho. Pero malaking tao lang talaga. May mga ganun. May ganun naman talaga. Pero minsan may mga matataba talaga. Yung talagang tabain. Parang lahi. Ito rin. Kaya nga di ko na nga sinasabi sa'yo. Diyan sa nagsasabing gano'n, mas pangit genetics mo. Tangina, wala kang utak. Sa mga girls, wag kayo papatol sa ganong rapper. Walang alam yun. Tsaka pa yung... Hindi kasi ako na-observe ko nga genetics nga talaga. Nung ni-research ko, confirmed. Totoo. Tsaka lahi din naman namin eh. Malalaki kayo. Side ni mama. Tingin ko nga sa'yo dati sa Moan K. Para kang Maori ng... Maori. May tattoo sa mukha. Para kang once were warriors. Para kang sila ba to? Sa Moana. Diba yun yung bida sa Moana, yung Maori? Si Maui? Yun, Maui. Hindi pala Maori yun, Hawaiian pala yun. Hawaiian yun. Hindi siya New Zealand. Sorry na. Nakalimutan ko na yung nangyari sa movie na yun. Kasi yun nga mukha kang Samoan. Kaya, pero ang kupal lang kasi pwede namang mabago yun eh. Di ba? Pwede namang baguhin yung, matabain sila. Walang papayat. Walang pangit na genetics. Pangit na mukha meron. Kaya yun. Nagsabi nun. Huwag kayo papatol sa ganun. Walang utak yun. Minsan kasi pag mataba, mahirap talaga makita yung beauty eh. Mahirapan ka makita kasi lumaki na yung mukha eh. Tsaka may iba na hirap talaga magpapayat. Health talaga yun. Hindi yun nagagamot ng exercise. May ganun talaga na dumadaan pa sa surgery. Gagi. May tinatawag tayong bariatric surgery. Yun sa mga morbidly obese na talaga. Ang process nun, yung intestine mo pinapaikli para mabilis ka mabusog. Okay. Para ma-diet ka. Kasi hindi na yun magagamot ng exercise eh. Mga ganun. Oo nga, no? Kaya nga natatanga ako sa kanya napangat ang genetics niya. Parang, paano mo nasabi, nag-research ka ba about genetics? Siguro. Diba? Maglabas ka nga ng thesis about dun. King-ina mo ka. Pseudo-intellectual yun. Baka nga di siya makaintindi ng mga rhymes ni Aesop Rocks tsaka ni MF Doom eh. King-ina mo. Hip-hop heads lang. Hip-hop heads talking lang So hindi ka lang pala metalhead, hip-hop head ka rin. Tingin baka pag pinarinig mo siya ng mga Cypress Hill na luma eh. Oo nga, no? Insane na naman, matanga siya eh. Baka alam niyo lang na geng-geng rap, bugoy na koy-koy eh. Alam mo, di ko nothing against them personally, pero hindi ko talaga trip yung gang rap na yun. Kahit naman ako yung mga nagkaganog-ganon sa kalsada, kala mo. Hindi, parang talaga, parang pilit. Parang ang performative. Performative male. Ganun yung kastahan. Yan yung mga youngstahan na, yung di tatagos. Ano pauso yan? Ano yung leeching word na yan? Tangina, baho. Haste, ano yun? Tangina. Di tatagos ka. Them, probably I'm just out of touch, okay? We're just old farts talking. Yung mga bata talaga ngayon, mga bobo yan eh. Yung generation ngayon, they're gonna look back. Sasabihin nila, nagigets ko na yung mga millennials na minumura tayo. Nagigets ko na yung mga matatanda na. Yung mga bata ngayon. Pabago-bago nga yung ko sa yung mga younger generations eh. May iba sa kanila okay, may iba talaga parang fuck this shit. Ayoko na. Parang ang hirap nilang sabayan, ganun. Parang hindi mo sila makakasundo. Kasi yung halata yung generational gap ninyo pag kinausap mo sila eh. Totoo. Diba? Tapos mukha kang tanga, ikaw yung parang old fart na kumakausap sa bata. Ba't kinakausap ko to? Ganun ka pa eh. Tapos ang mangyayari pa, tunog asshole ka na kasi hindi mo sila naiintindihan. Tsaka mas may alam ka naman talaga kasi mas matanda ka na. Anyway, ito. Naniniwala ka ba sa loneliness epidemic? Paano loneliness? Hindi kasi ewan ko for some reason, maraming research na ganito. Okay. Dumadami na ang mga lalaking single at hindi tatawag dito. Dumadami na daw ang mga lalaking single at tumataas na ang rise. There's a rise of male virginity. Ganun po.
Tapos tawag doon loneliness. Epidemic kasi maraming ayaw na makipag-deal sa babae, ayaw na lumabas, gusto nila sarili na lang. Tingin ko nandun na tayo sa point na dahil sa technology, ina-isolate na natin sarili natin. So nagiging cynical na yun mostly ng mga lalaki. Oo. Di alam mo, dahil sa social media to. Oo, nagiging cynic na Aminado ako, isa na ako dun kasi nakakita ako ng mga horror love story. Sabi ko, ayoko mangyari sa akin to. Tangina. Alam mo yung akala mo masaya lang. Parang picture perfect situation na relationship, romantic relationship. Tapos biglang yung babae pala kung sino-sino yung psychopath. Kung sino-sino yung kasix, ganyan. Tapos yung lalaki clueless kasi masyado pala siya mabait. Alam mo yun, napakaraming factors kung bakit may loneliness epidemic eh. Tsaka lonely sila pero does that mean they are sad? Hindi ko masasabing loneliness, loneliness epidemic. Cynical awakening. Tama ba term ko? Alam mo, pwede. parang lang sila, parang stoic face, gano'n. Alam mo, may chance nga na gano'n kasi parang music kasi ng mga nasa pag 30s ka na, ka na lang parang chill ka na lang parang kesera-sera, parang ganun ka May chance nga na ganun din. Hindi naman lonely yun. Hindi, diba? Lonely sila in a way na gusto lang nila mapag-isa. Hindi naman, kasi ang conception kasi, diba, pag lonely ka, sad ka rin. Hindi, lonely ka lang, mag-isa ka lang talaga. Loner. Wala kang karelasyon. Loner ka lang. Pero does that mean you are sad? Hindi rin. So, kontento ka. Siguro yung iba mas prefer nila mag-isa kasi they're at peace at with themselves. With themselves tama. Diba? Parang ayoko munang mabother yung inner peace ko. By dealing with other na may kipag-meddle ka sa relasyon na. Alam mo yun, yung magpapapasok ka ng tao sa buhay mo. Diba? Tapos marami kang bagong makikilala kasi yung friends niya magiging friends mo din. Tapos magpapa-impress ka sa magulang. Diba? Masyadong masyadong overwhelm sa mga, ewan ko lang sa iba, ewan ko sa iba. Pero di ba yung hindi kasi biro yung basta-basta ka nalang magpapapasok ng ibang tao sa buhay mo dahil lang na-attract ka. Tsaka aminin na natin, mas naging maarte talaga mga tao ngayon. Mas lalo sa babae, promise. Para may checklist sila Pag hindi ka na kasama dun sa checklist na yun, tablado ka na. Kaya nga para sa akin, entertainment talaga yung yung puso, laruan. Nakakatawa na lang. Alam mo dahil sa show na yun, lalo ko na-realize, we're so doomed. Tayo na ayoko na may pag-date. Parang ganun yung may isip mo tsaka kung titinan mo maigi kasi, kung nahanap na lang natin yung peace natin, ayaw na nating mag-deal sa drama. Parang okay na ako dito sa ganito. Kasi marami ka pang gustong gawin na hindi mo alam, gusto mo palang gawin. Yung iba kasi puta nag-asawa na't lahat, saka lang nila na-realize, shit, ang dami ko pang gustong gawin nung binata pa ako. Tapos nung may anak na sila. Hindi mo gagawa. Tapos ipapasa nila sa anak nila, tapos yung anak nila mapipressure. Magkakaroon ng hatred sa kanila. Break the cycle, Frank. Be single forever. De, joke lang. Hindi naman importante kung single ka o hindi. For me lang, parang breathe. You know what I mean? Breathe. Yung malalim. Jerk off. Ganon, release. Post-nut clarity. Yun pag post-nut clarity, ay puta, ayoko na magjowa. Kasi tigang lang pala ako Ganun pala. Pero pag nag-jerk off ka, tapos na-realize mo, gusto ko pala talaga yung tao na yun. Sige, perso ko siya. Pero kapag nagkakaroon ka ng clarity, ayoko na. Hindi ko pala kailangan magjowa. Libog lang pala. Totoo yun Hindi ako nagbibiro dito. Parang urge lang ng pagtae. Pag natatay ka, tapos pagtae mo parang okay. Minsan lang natin yan yung hardcore genes lang natin yan na parang gusto ko magka-jowa. Parang tama yung sinabi ni Rick Sanchez yung Oo nga, di ba meron siyang speech? People call love, what people call love is just something like chemical reaction. Chemical reaction that compels animals to breed. Yun! Naalala ko pa. Tangina bars. Bars, bitch. Minsan kaya pag nagre-reference tayo dito, nagigets kaya iba nakikinig sa atin. Oo naman. Bars, bitch. Yun lang yung bars namin for tonight.
Puta, masarap din mag-record ng gabi. Oo. O pag tirik yung araw, tangina, parang naiinitan ako na ewan. Tsaka yun na ako pa rin yung mga dumada na tricycle, baka naririnig. Oh. Kasi may mga nagpupukpukan sa labas, may nag-grinder. Yung mga naka-open muffler dyan, mga supot. Wala utak yun. Tangina nyo. Sa mga nag-open muffler ng motor this New Year, putang ina nyo. Tangina yung open muffler, yung lagyan mo ng bato sa loob yun. Sarap. O kaya yung maharurot sila, salubungin mo ng baseball bat. Oh, hindi. Alam mo yung nakabuiso sa ibang mga nakamotor, yung shotgun yung tambucho. Oh, yan nga. Yung shotgun sa mukha. Bubugahan ka sa mukha. Oh, yun. Titignan ka ba? Para lakas ng tambucho. Wala kang utak. Hindi, alam mo yung pakiramdam ko sa mga ganong lintik na nagmomotor. Para silang yung mga bata na sinaktan ka at wala kang magagawa kasi yung magulang nila nandyan lang sa tabi. Gusto mo silang gantian ng, ina mong bata ka, gago ka. Parang gusto mong ganunin, hindi mo magawa. Ay, mga mag-open muffler ng motor ngayong New Year, tas ihaharurot nyo sa kapitbahay nyo, mga putang ina nyo. Yun lang. Eat shit! Kuma mierda! Go fuck yourselves! Galito naman tayo. Ito yung ender natin, galit. Paano ka ba magalit, Frank? Sige nga, bago ko i-cut tong... Tahimik na lang, tas di na kita papansinin forever. Ikaw pala si Mr. Silent Treatment. Para ko, kahit nandyan ka, kinukondisyon ko yung utak ko na hindi ka nag-i-exist. Yun yung pinaka-peak na galit yung talagang tablado X ka talaga. Hindi ka na magwawala. Hindi ka tamumura na, tangin na mo, Hindi. That's what I call maturity. Kumbaga, iwas na lang ako sa'yo. Yun na lang. Hindi ka na magka-crash out sa Jollibee. Sa Mang Inasal. Mang Inasal? Mang Sinalsal? Magsalsal na lang kayo. Kingina niya. Okay, that's it.